All right, this is part 8. This is Carlo Matiga, and this is part 8 of the Creating a Sales Funnel from Scratch series. Kalahin mo, nakakaabot tayo ng part 8. Intindi? So, kung wala pa kayong background regarding dito sa series na to, punta na kayo sa YouTube, search nyo pangalan ko, Carlo Matiga with a dash. And ayun, ito yung mga naunang video from part 1, ayan, from part 2, 3 for the setup ng ClickFunnels saka yung design nito. Then part 4 is yung technical aspect ng ClickFunnels saka yung checklist before launching. Part 5 and 6 is about Stripe. Part 5, yung pag-integrate ng Stripe to ClickFunnels. Part 6, yung pag-testing ng ClickFunnels and Stripe integration. Then, magkakaroon yan, by the time you watch this, magkakaroon ng part 7 yan, dyan sa listahan. Ayun naman yung Infusionsoft campaign builder setup, tsaka mga sequence setup. Tapos, itong binibuild natin, kasi itong part 8 is Zapier. So, ang setup nito is para dun sa mga nagtatanong din kung paano ko sinet up tong isa kong video, previous video dati na Zapier integration of ClickFunnels and Infusionsoft, how to do sales funnels testing, kasi bigla na lang sumulpot to, parang kabuti. Tapos, nakasetup na, tinetesting ko na, pero wala yung video kung paano ko ginawa. So, ito na yon yung gagawin ko ngayon. So, papakita ko sa inyo. Okay. So, proceed na tayo. So, pagkalagi ng Zapier, ito yung makukuha nating dashboard. So, pwede nyo gamitin yung Google account nyo to, ano, to log into Zapier to register. So, gawa na tayo ng Zaps. Yun yung tinatawag nating mga Zaps ang tawag niya sa mga automation na ano eh. Automation, sabi natin automation sequences para mag-integrate ng different platforms. In this case, i-integrate natin yung ClickFunnels with Infusionsoft. So, ang mangyayari is, ang pinaka ano niya, parang ang pinaka, yung summary niya is, pag yung customer mo or yung viewer or yung contact mo pumunta dun sa sales funnel mo sa ClickFunnels at may ginawa silang action, let's say nag-fill up sila nung form sa step 1 order form, or nag-purchase sila ng bundle, or nag-purchase sila ng upsell, yun ngayon yung tinatawag ni Zapier na kinoconsider ni Zapier as a triggering event. Kumbaga, pwede mong may configure si Zapier to treat those events as triggers. Then after ma-trigger yun, is may gagawin siyang action. So in this case, papagawin niya yung action kay Infusionsoft. Let's say, itag mo to na purchased bundle. Itag mo tong contact na to na purchased bundle kasi nag-purchase yung contact na to ng bundle. So, ganun ang pinaka-summary nito. So, isa-isahin na natin yung zaps kada kada scenario. Una muna is yung pre-purchase. I think, teka lang pre-purchase. Ito yung zap para sa, nag-fill up lang nung, let's say, sige, pakita ko na rin. Diba ganyan, punta ako sa ClickFunnels na ito yung mga tao, visitors ng site na nag-click nitong button, nag-fill up nito, yan, nag-fill up niyan, pero hindi tumuloy as, kunyari, teka, test natin, 20, nag-fill up nitong form, kinlik to, pero hindi tumuloy dito. Hindi tumuloy sa pag-purchase. At inano lang siya, kinlose lang siya. So, gawa natin ang zaps yun. Okay, so dito, make a new zap. Okay, when this happens, choose an app and event. So, search natin dito, ClickFunnels. Ayan. Then,
New contact activity kasi nag-fill up siya ng form. Continue. Okay, wala na to. Continue na to. Okay, sign in tayo dito. So, para makonect siya, continue. Sign in ka sa ClickFunnels. Authorize. Okay. So, na-connect na natin yung ClickFunnels sa Zapier. Continue. Okay, anong funnel? So, ayan. BG YouTube. So, since dalawa lang naman yung funnel na andito sa ClickFunnels account ko, pag tinignan natin dito sa list of funnels, no? Dito sa ClickFunnels, yan lang din yung pinakita niya. So, ang isa-select natin is yung BG YouTube, di ba? Pero kung, let's sabihin natin, marami kang, ano dyan, marami kang funnels dyan, tapos, yung iba, pare-pareho pa ng pangalan, paano mo madidistinguish yung, ano, paano mo mapipili yung tamang funnel? So, dito lang yan sa, ano, teka lang makikita mo yan dito. Pag sinearch mo yan, kung napapansin nyo, merong number sa baba. Ito, dito sa BG YouTube, which is ito yung pipiliin natin, yung number na 9428407. Hahanapin mo yan dun sa link ng funnel mo. So dito hindi pa kasi nakikita. Teka, ibaba ko tong ano ko Yan. So nakikita niyo yung browser, no? Ano yung nakalagay kanina? 9428407. Hanapin mo yun dito sa part na to. Ayan. Sa part na yan sa taas. 9428407. Yan yung funnel number. At kung, kasi magse-select ka rin ng step sa mga susunod na steps sa Zapier. Ito naman yung number ng step. In case lang na kailangan mo ma-pinpoint kung ano talaga yung gagamitin. So, yan siya. So, tip siya. Magandang tip yan. So, okay. So, select na natin yung funnel na yun. BG YouTube. Then, kung anong funnel step. Anong funnel step nga ba yung pre-purchase, which is yung abandon cart? Legacy bundle. Search natin dito. Ayan, di ba? Parang ang dami, di ba? So, isa-select lang din natin yung tamang funnel step. Ang nakalagay dito sa browser, ano ko, 544966169. 544966169. So, ito. Then, continue. So, iti-test natin yung trigger natin. We'll find the recent contact in your ClickFunnels account to confirm that the right account is connected and your trigger is set up correctly. So, test mo lang yung trigger pag may ganyan para matitest ni Zapier kung okay ba. So, yung tinesting ko kanina is ito. Ito yung tinesting ko kanina, di ba? Yung email na yan. So, continue lang natin. So, pag nag-check na yon, ibig sabihin okay na yung testing niya. Ang susunod is, after ng trigger, meron siyang gagawing action. So, yun yung usual na format for automation, di ba? Merong mangyayari, merong condition na mangyayari, tapos ito yung gagawin ko dahil sa condition na yun. Pag ito yung nangyari, ito yung gagawin ko. So, ang gagawin niya is ipapagawa natin si Infusionsoft. So, search lang natin si Infusionsoft dito. Then, magke-create or update contact lang tayo. Kasi, di ba, bagong sign up yun Bagong sign up dun sa form. It's either magka-create siya or kung nakapag-sign up na dati yung form, yung taong yun or yung tao na yun with the same email address, ipapa-update lang niya kay Infusionsoft yung contact na yun. So, select natin to create and update contact.
Continue. Then, magsa-sign up tayo sa Infusionsoft. The application Zapier by Zapier would like the ability to interact with one of your Infusionsoft applications. Allow Zapier access? Allow. Okay. So, nakakonect na yung Infusionsoft with Zapier. Continue. Okay, ano ba yung dapat nating ilagay? Sige, alang tingnan muna natin dito para at least wala tayong makalimutan na details. Natin, just para, kasi maraming details yan eh. Kung makapansin nyo dito, maraming details. Para at least tama, pulido tong pagkakagawa natin. Create and update contact, customize contact. Ayan. Ano ba yung mga contacts na ipaprocess natin? Una is yung email. Ito. Tapos, so yung iba hindi na action set sequence, hindi na. Then how to check for duplicates para at least walang magkaroon ng duplicate contact sa Infusionsoft list mo. Check niya based on email. So, pag may email na duplicate, hindi na niya tatanggapin yung or i-update niya, di ba? Opt-in is start as yes kasi ito yun yung mag-ano ka, mag-agree ka na makaka-receive ka ng mga marketing emails, marketing communications. So, di ba meron kayong mga nakikitang ganun pag nagsa-sign up kayo sa mga newsletter or websites. Di ba nakalagay, has this person opted in to receiving marketing communications from you? Choose yes to send them email through Infusionsoft. Ayan. Ano pa bang pwede nating is yung first name. Yun yung kukunin nating info. Ano pa bang pwede natin gawin? Mm, wala na, hindi na natin, ayun, yung tags, di ba? Since ito ay pang pre-purchase, ang itatag natin niya dyan. So ngayon, kinukuha na ni Zapier yung mga tags na ginawa natin last time sa last video sa Infusionsoft. So ito na yun, yung mga YT, yung mga puro YT. Ang itatag natin sa kanya ay itong pre-purchase. Step 1 only. Kasi step 1 lang yung, di ba, yung finilapan ng contact na to. Then, let's see, tingnan natin kung ano pa. Okay, wala na. Wala na tayong kukunin na info for the purposes of this, for this demonstration sa testing. Wala na yan. Yan, okay, continue. Then, magte-testing tayo. Send test contact to Infusionsoft. To test Infusionsoft by Keep, we need to create a new contact. This is what will be created. So, maganda may testing pa rin na mangyayari. So, tetestingin niya yung recent contact na nakita niya. Di ba? Okay, test and continue. Okay, done editing. Okay. So, pwede na nating i-turn on. Okay, naka-on na tayo. Go to my Zaps. Name natin yung Zap natin. Name your Zap. Ang name natin dito is YT pre-purchase step 1 only. Okay. Yan yung nating Zap. Okay, next. Anong susunod? Yung gawa naman tayo ng Zap para sa bibili ng bundle. So, di ba, nag-fill up.
O para naman sa taong nag-fill up nung step 1 sa order form, tapos nagtuloy sa step 2, nilagay yung credit card details niya sa step 2, tapos pinurchase niya yung bundle. Ito, kung maalala nyo, is nung ginawa natin yung products, dun sa ano to eh, yung video from Stripe, yung integration with Stripe. Nilagay natin dito yung products, di ba? Legacy bundle and legacy bundle order bump. Ang ZAP na nagagawin natin is yung nag-purchase lang ng legacy bundle. Or nag-purchase ng legacy bundle. So, di ba? Kasi pag pinurchase yung dalawa, may dalawang tag siya. Magta-tag siya as legacy bundle tsaka legacy bundle order bump. So, ito muna, yung nag-purchase lang muna ng legacy bundle. So, create ZAP ulit tayo. Okay, ano ba yung, tingnan natin para pulido yung ano. Okay, ano ba yung trigger? O, ClickFunnels. Ano ba yung action? Ano ba yung trigger pala? ClickFunnels and new successful purchase. Continue. Ano yung ClickFunnels account? Ito, yung sinelect natin. Ano yung funnel? Yung BG YouTube. Ano yung funnel step? Doon pa rin tayo sa first step, di ba? So, yung legacy bundle pa rin. Let's see, tingnan natin. 96169. 96169, ayan. Continue. Test natin yung trigger. So, ito yung mga data na andyan. Minsan pansin ko, kung walang makikitang, kunyari, ito, from scratch to eh. Kung walang makikitang info si Zapier sa ano, ayun, at least ito may nakita siya. Pero kung minsan, kung wala siyang nakikita na contact, na nag-interact dun sa funnel mo sa ClickFunnels, magka-create siya ng ano niya sarili niya, ng test contact niya. Tapos ipapadala niya dun sa ClickFunnels. Yun yung napansin ko. So, continue. Okay, choose an app and event. Pero dito, magsisingit tayo ng filter. Kasi mayroong mga condition eh. So, before tayo mag-proceed dun sa Infusionsoft, click natin tong plus sign dito. Magsisingit tayo ng filter. So, ano ba tong filter na to? Teka, iyan muna natin ha. So, ang filter na to is, gagawin ko lang to, magpo-proceed lang tayo dun sa action pag na-satisfy yung mga conditions na to. So, choose natin yung app and event, filter by Zapier. Okay, select natin yan. Tapos, continue only, kasi di ba ito para sa nag-purchase ng legacy bundle, yung basic product. Choose field is products name. Ayan, products name. Only continue. Filter setup and testing. Only continue if products name text contains legacy bundle. Oops, kailangan tama to. Kailangan tama yung pagkakaan niya kasi ito yan eh. Diba? Ito, legacy bundle. Yan. And products name, oops, text does not contain, copy na lang natin.
para saktong-sakto. Legacy bundle order bump. So, 'di ba? Pag binili lang niya yung legacy bundle, pero hindi yung legacy bundle order bump. Okay, continue natin. Okay, done editing. Then next is, pag na-satisfy na yun, punta na tayo dito sa yung next event. Doon na natin papagawa kay Infusionsoft yung mga dapat nating pagawa. So, dito sa Infusionsoft, okay, ganun ulit. Create and update contact. So, ano yung account? Continue. Tapos, ano ba yung mga info na kukunin natin? Email. How to check for duplicates, ganun pa rin. Email pa rin. Opt-in, yes. Tapos, kunin natin yung first name. First name. Tapos, ano ba yung itatag natin sa kanya? So, ang tatag natin ay purchase bundle. Diba? Then, wala na tayong ibang gagawin dito sa ibang fields. Wala na dyan. Continue. Then, ito yung gagawin niyang test. Test and continue. Yan, okay na. Done editing. O, name yours up na. Ano bang name nito? Purchase, o YT, purchase, bundle, no, no order bump. Tapos, i-turn on na natin siya. Alright, naka-turn on na. Ayan. So, dalawa na. Ngayon, gawin na naman natin yung Zap pag kinuha naman niya yung order bump. Kumbaga, nag-purchase siya ng bundle, tapos kinuha niya yung order bump, yung additional sa dun sa step 2 sa order form. So, choose up an event. New contact, new successful purchase. Select yung ClickFunnels account. Make sure lang natin na wala tayong left out na details. Okay. Yung funnel is same, BG YouTube. Yung funnel step is sa same funnel step pa rin, yung legacy bundle. Okay, click continue. Test natin yung trigger. Kasi ito naman, yung legacy bundle order bump. Okay, so ito yung niya, ito yung nakita niya sa testing niya. Continue. Then, pag nag-check siya, okay na yung testing niya. Then, magsisingit ulit tayo ng filter. Yan. So, only continue dun sa Infusionsoft na action if
products name, and mag-filter tayo based on product. Choose text contains legacy bundle. And products name, text contains legacy bundle order bump. So parehong contains. Kasi ito nga yung ZAP para sa ano eh, product plus order bump. Yung kanina kasi, di ba, ano siya, does not contain to. Kasi ang ZAP na yun is legacy bundle na yung kinuha niya. So in this case, so sa case na to, pati order bump. Okay. So, done editing. So pag na-satisfy yun is do this. Connect siya sa Infusionsoft. Create and update contact. Continue. So select na lang din natin yung Infusionsoft account. Then, ganun pa rin. Kunin natin yung email contact email. Kasi kukunin niya yung ano eh. Sineselect mo dito kung ano yung mga info na kukunin niya mula sa ClickFunnels. At yung ClickFunnels at mula sa contact na nag-fill up sa ClickFunnels. Then how to check for duplicates? Email. Opt-in, yes. Then kunin natin yung first name niya. Tapos, ang tag natin sa kanya ay dalawa. Ang itatag natin sa kanya ay nag-purchase siya ng bundle at nag-purchase siya ng order bump. Okay, wala na tayong fill upan sa baba. Continue. Then, same ano siya, tetestingin ulit ng tetestingin ulit ng Zapier, yung test data, to make sure na gumagana siya. Okay. So, name your Zap. YT purchase bundle with order bump. Then, turn it on. Alright, naka-on na. Naka-on na siya. So, tatlo na. Dalawa na lang. Two to go. Create a Zap. Ulit. Ito naman, para dun sa contact na bibili ng upsell. So, ang triggering event ulit is ClickFunnels. New successful purchase. Continue. Select natin yung ClickFunnels account. Let's see. Okay. Continue natin yan. So, sa funnel naman, same funnel. Yung BG YouTube. Yung funnel step naman natin, dito na magbabago. Kasi, for upsell na to eh. Kailangan yung dito rin, i-select mo rin yung tamang funnel step sa funnel mo. Which is, in this case, sa case ko, it's upsell. Tapos, ano ba yung product niya? Yung legacy bundle upsell naman yung product dito. So, tinitingnan ko rin yung number ng step number, 97287. So, upsell, 97287. Ito yun. Select ko to. Okay, continue. Then, test natin yung trigger.
Continue yan. Then, diretso na tayo. Hindi na tayo gagawa ng filter dito kasi iisa lang naman yung product niya on this funnel step. So dito, create and update contact pa din. Then select yung tamang account. Then tingnan natin yung contact, kunin natin yung contact email. As, as email as how to check for duplicates. Opt-in, yes. Then yung first name. Then yung tags is nag-purchase siya ng upsell. So YT purchase upsell. Then wala na tayong ibang fill upan dyan for the purposes of demonstration. Test and continue. Alright. Pangalangan natin. Lagyan natin ng pangalan. Purchase bundle upsell. Tapos turn natin on. Turn on the Zap. Ayan, naka-on na siya. So, dito sa upper right kasi may status eh. Not sure kung nakikita nyo ba. Wala. Pero yung maliit na green na yan sa likod ng mukha ko, yan, andyan makikita kung naka-on or off yung Zap. Okay. Oops. Okay, last one. Gawa naman tayo ng Zap para dun sa magpo-purchase nung downsell. Okay, choose app and event, click funnels, new successful purchase, continue. So choose account, click funnels, ang ginagamit natin. Okay, ano yung funnel step naman? Dito naman, downsell naman. Wow. Anong funnel? BG YouTube. Funnel step is yung downsell. Nakalagay ito 97301. Double check na rin natin. Okay, nakalagay nga 97301. Hindi lang nakikita sa recording pero nandun sa URL sa taas. 9 URL box ay URL field sa taas 97301. 97301. Ayan. Okay, continue. Test natin yung trigger. Okay, choose an app and event. Yung for the action. Ganun ulit. Infusionsoft. Create and update contact. Select mo yung Infusionsoft na account. Then, kunin natin yung email. Check email for duplicates. Then, opt-in, yes. Then, kunin natin yung first name. Contact first name. Then, yung tag naman dito is purchase downsell na. Kumbaga, ito yung, di ba, ito yung i-instruct mo, i-instruct na ni Zapier, si Infusionsoft, na lalagyan ng tag yung contact na yun na ng YT purchase downsell, LB launch. Ganon din sa ibang mga, dun sa kanina natin ginawa, dun sa upsell, dun sa with order bump, dun sa purchase bundle. Ano siya?
So, wala na tayong fill upan dito. Click continue. Then test and continue. Okay, pangalanan na natin. Ano yun Tongue twister yun YT purchase bundle downsell. Alright, then turn on. Okay. Ayan na, nagawa na natin lahat, yung 5. Na-connect na rin natin yung Zapier with ClickFunnels. Na-connect na natin yung Zapier with Infusionsoft. Na-set up na natin yung Zaps. Tapos, so itong mga to, ito yung relate natin dun sa dun sa diagram natin. Ito yung, so, itong Zap na to, YT pre-purchase step 1 only. Ito yung para dun sa mag-abandon cart, di ba? Yung hindi magtutuloy sa purchase. So, dito siya papasok. Ang Zap ngayon ang magsasabi sa Infusionsoft, pag nangyari yung action na yun sa ClickFunnels, sasabihin na yun, yun yung trigger. Sasabihin ngayon ni Zap na, oy, Infusionsoft, itag mo yung contact na yun, yung nag-fill up na yun, ng, YT pre-purchase step 1 only na tag dito. So, tatag niya dito. So, pagka-tag niya dito, ang gagawin ni Infusionsoft is, maghihintay muna siya ng 2 minutes, tapos ipapadala niya dun sa abandon cart email. So, yun. Tapos, ito ngayon yung magsisend ng abandon cart email dun sa contact na yun. Kasi kinuha natin yung email address niya, di ba? So, yun yun. Ano pa ba yung isa? Yung isang campaign natin sa Infusionsoft na ginawa natin is yung may YT purchase bundle na tag. Saan ba natin na Zap ginawa yun? Ito yun. Sorry. Ito yun, YT purchase bundle, no order bump. I think sa lahat na rin eh. Kasi lahat naman ang pupunta sa downsell, sa upsell, tsaka sa order bump is dumaan din dito. Pinurchase sila yung bundle. So itong 4 na to, dito applicable yan. Matatag sila ng YT purchase bundle LB launch. So, sa ClickFunnels, di ba, nakalagin sila. Tapos, nakalagin sila dun sa naka-fill up sila. Tapos, nag-purchase sila nung product na legacy bundle. Sasabihin ni Zapier kay Infusionsoft, so kukunin ni Zapier muna yung details mula kay ClickFunnels, kukunin niya yung name, kukunin niya yung email. Ipapadala niya ngayon kay Infusionsoft yon. Tapos sabihin niya, Infusionsoft, itag mo to ng YT purchase bundle LB launch. Then makikita niya, pag tinag ni Infusionsoft ng ganong tag, papasok ngayon dito sa sequence na to, sa automation sequence na to, yung contact na yon. Then mapupunta siya dun sa purchase email sequence. Ngayon, since meron na tayo ng email address ng contact, papadala ngayon ni Infusionsoft nung purchase email. Yung ginawa rin natin sa last video, yung contact na yon. So, ganun siya. Ganun siya nagko-connect-connect. Ayun guys, tingin ko okay na tayo dito sa Zapier setup for this part. So, magtuloy na tayo sa next video. Doon na natin iti-testingin lahat kasi pinag-combine na natin. Kumbaga, chop suey na, niluto na natin, pinag-combine na natin yung mga ingredients. Titestingin na natin ngayon sa next video kung okay ba yung pinagluluto natin the last videos series. So again, this is Carlo Matiga. Thank you for watching. If this helped you in any way, check out the links below above kung gusto niyo pang mag-proceed for further learning. Okay, till the next time guys. This is Carlo Matiga with The Dash.